Hi guys, this is Architect J once again and welcome to my vlog. At ngayon guys ay magbabasa tayo ng balita mula sa Phil Star Global. Ang dami nating mga balita guys ngayon. Pero bago tayong magbasa ng mga balita guys, mangungumusta muna ako sa inyong lahat. At magandang gabi, umaga, tanghali, kung saan man kayo naroroon sa buong bansa. At shout out sa aking mga subscribers. Maraming salamat po. Nadagdagan po ang ating mga subscribers ngayon ng 50. Dami nun ah. At marami po tayong mga kababayang OFW na laging nanonood sa aking vlog. Okay guys, disclaimer lang. Tayo ay nagre-react lang at nag-opinion lang dito sa ating vlog na ito. Okay guys, so ngayon guys, ang topic natin ay political shakedowns in the Philippines threaten Marcos Duterte alliance. Okay guys, may shakedown na ba talaga ang ating dalawang pinakamataas na leader? No? Meron na ba talaga? So basahin natin to guys mula sa Phil Star Global. So yan. So both are signs of well-entrenched political plans and ires of former strongman president. So silang dalawa, si President PBM at saka si Vice President Sara Duterte ay galing sa dalawang strongman. Kumbaga, no? Ito ang si President Ferdinand Marcos at saka si President Duterte. So may shakedown ba talaga sila? So basahin natin yung guys, yung yan. So Manila, the honeymoon period of the inanon pala to guys noong December 1, 2023. So the honeymoon period of the Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte may soon be over, with the analysts saying recent power struggles indicate the growing rift between the two most powerful people in the country. So both are signs of well-entrenched political clans and ires of former strongman presidents. Sara is the eldest daughter of Rodrigo Duterte, while Ferdinand, the latter successor, is the only son and namesake of Ferdinand Sr. Marcos. The second year in office for the so-called Uniteam has been rocked by instability, a far cry from election day in May 2022 when they became the first president and vice president tandem in 4 decades to secure a majority vote in the Philippines. So the tensions came to a head earlier in November when the President and the House of Representatives he controls made consecutive moves that political analyst Clive Arguelles of De La Salle University in Manila described as an apparent attack on Ms. Duterte. Okay, so the House is led by Speaker Martin Romualdez, the President's cousin and close confidante. He is believed by political pundits to be harboring presidential ambition in 2028 like Ms. Duterte, though both have not explicitly expressed their intention to seek a higher position. So I definitely think this alliance is already over for this tension to be apparent in the public eye. It says a lot about the relationship between the coalition, Mr. Arguelles said. On November 9, Ms. Duterte gave up on her bid to request for 650 million pesos worth of confidential funds in 2024 for both the office of the Vice President and the Education Ministry, of which she is also secretary. So weeks before, these lawmakers had repeatedly criticized her for the 125 million pesos that was transferred from Mr. Marcos' office to the OVP in 2022, and which Ms. Duterte's
office spent in just 11 days. This transfer is now the subject of Supreme Court case filed by the key opposition figures. The feisty Vice President described her critics then as enemies of peace. Days later, rumors in political circles swirled that lawmakers were allegedly planning to impeach Ms. Duterte. So, Mr. Marcos said he was closely monitoring this plan but declared she does not deserve to be impeached. Then on November 13, a local court granted the bail request of former opposition Senator Laila De Lima, the most high-profile political detainee during the presidency of Rodrigo Duterte, the vice president's father and Mr. Marcos' predecessor. On November 28, the House ordered an investigation into a TV channel owned by controversial doomsday preacher and Duterte ally Apollo Kibuloy for alleged spreading lies about Mr. Romualdez' foreign trips. A day later, two House committee adopted a resolution that formally expressed the chamber position urging the Marcos government to cooperate with the International Criminal Court's crime against the humanity probe into Mr. Duterte's bloody drug war. In turnaround from his previous hardline stance against the ICC, Mr. Marcos said his administration is now considering resuming the Philippines ICC membership, which Mr. Duterte had earlier terminated. This person attacks on Sara Duterte, the resolution defending Romualdez, this sudden newfound courage of the House to criticize Duterte. All these measures disempower the Dutertes, said ICS, Yusuf Ishak Institute fellow Dr. Aris Arugay. And they are coming from politicians who at one point were so loyal to Duterte's. Ayan. Okay? Ayan, guys. Okay, so ano kaya sa tingin nyo guys ang mangyayari sa dalawang ito? So i-summarize muna natin guys. Unang-una, nung tinanggalan si Inday Sara ng confidential funds or hindi siya binigyan ng confidential funds at question din ang kanyang confidential fund na galing naman sa presidente, yung 125 million. At question nila kung bakit nagastos lang within 11 days. Ayon sa aking mga nabasa guys, yung confidential fund na nirequest ni Sara is August pa daw na request. Pero binigay siya December na. So wala na siyang panahon na gastusin ito, kundi yung natitira na lang mga panahon doon sa December. Kasi December na daw binigay ang kanyang confidential funds. So, dapat na talagang gastusin. Ganoon naman talaga ang mga procurement ba yan guys, yung tinatawag na procurement na ganoon naman talaga pag gumastos sa gobyerno. Kailangan kasi pag dating ng end of the year, kailangan gastusin mo yun. Pag hindi mo ginastos yun, babalik yun o kukunin yun pabalik. Kukunin yun sa'yo pabalik. Okay? So, yun. Ano nangyari? Nung first. At nung nangyari yun, guys, ay nag-retaliate si President Duterte. Yung sa kanyang, gikan sa masa, yung, sinabi niya na Congress is, etc. Congress is the most, corrupt. No? Hindi, yun yung sinabi niya sa Congress, doon sa gikan sa masa. At nag-retaliate naman itong Congress, gumawa ng resolution to lalabanan nila yung mga nagsasabi. At malaking gulo nga yun, guys, yung nakaraan, guys. Di ba? Yun yung nangyari. So, pagkatapos ng guys, pumasok naman itong ICC. Nag-retaliate naman ng House. Gusto naman pabalikin ang ICC. At yun naman, wala na naman nangyari. So, wala na naman nangyari ganon. Tapos, ito na naman, pinalabas si De Lima.
hindi naman sinabing pinalabas si De Lima, kundi nag-bail si De Lima at ngayon nga nakalabas na siya sa kulungan. At alam naman natin guys na si De Lima ay isang prosecutor o yung nag-aano kay Duterte, isang malaking political siya. Anong sabi dito? Nakalimutan ko. May exact term silang na sinabi dito kay De Lima. Okay. Wala. Basta magkalaban ito yung pinakamatinding kalaban ni Mayor Duterte. Kaya sa tingin naman ng iba ay ang yung pagkawala ni De Lima ay gawa ito ng kampo ni Romualdez na kung saan pinsan ni Marcos, at ito raw ay isang paglaban sa mga Duterte at kay Inday Sara. Ayan. Ngayon naman, nung nangyari naman ngayon, yung nakaraan lang, lumindol, nagkaroon ng bombing sa Marawi, at yun nga, hindi pa pala, meron pa palang isa nangyayari, yung impeachment, ayun, impeachment ni Inday Sara, at sinabi naman ni President BBM na hindi niya ipapa-impeach si Inday Sara. At ito na nga ang nakaraan, meron na namang sinabi na mag-peace talks ang NDFP with the government, at hindi sang-ayon si Inday Sara. So naglabas din si Inday Sara ng kanyang side, no? Dito sa peace talks ng NDFP. So against siya doon, at may appeal siya papunta kay BBM. Okay? So yun, at ito namang nangyari ngayon, bombing at saka yung sa Marawi, bombing at saka yung lindol, na hindi nga nagpakita si BBM at si Inday Sara lang ang nagsasalita. Yun ang pinaka-last. At okay, so ano sa tingin natin guys? Sa tingin ko guys, hindi pa rin ako naniniwala na magkaaway na si Inday Sara at saka si PBBM. Hindi pa rin ako naniniwala. Bagamat merong mga signs or mga pangyayari na sa tingin natin ay meron na silang alitan, or meron ng tawag nga dito political shakedown, no? Meron ng alitan ang unit team. Ako, hindi pa rin ako naniniwala, at naniniwala pa rin ako na magkakampi pa rin si Inday Sara at saka si PBBM. Meron nga lang iba't ibang opinion si Inday, yung magkabila, meron silang hindi pagkakaunawaan, pero para nga itong parang nga itong mag-asawa guys, na hindi naman masusolusyon naman sa pag-uusap. Hindi nga lang siguro sila nag-uusap ngayon, or hindi pa sila nag-uusap, at baka may mga busy pa sila sa mga trabaho nila. Pero sa tingin ko, hindi sila magkagalit, or magkakampi pa rin sila, si President BBM. Ito ay aking opinion lang, at ito ay base lang sa mga nakikita ko. Wala naman akong insider doon sa Malacanang kagaya ng mga ibang... I wanted to recharge. There's no need to recharge. Playing RO is about strategy. You should choose the sword. Kagaya ng mga ibang vlogger dyan, na may mga insider ko, no? O yan, wala. Ito lang ay nakikita ko lang, based lang sa mga nakikita ko ngayon. Okay? So bago tayo
bago tayo magpatuloy, basahin muna natin to. Bakit hindi nagpakita si BBM doon sa hindi pa nagpapakita si BBM. Ito ngayon. So nag-positive pala doon. Nag-positive pala si BBM sa C19 again. So pangatlong beses na to kay Presidente, guys. So nagkaroon siya nito, naging positive siya noong Monday or Tuesday. Kasi in-announce nila Tuesday, so maaari ito ay noong Lunes siya nagkasakit. So the President remains fit to carry out his duties and will be continuing his scheduled meetings via teleconference, the President Communication Office said, adding the updates on Marcos' health will be provided as they become available. Ayan, nagka-COVID, nagka-C19 si President Marcos. Ayan. Okay, guys. So, pagpatuloy natin. Ito, ang masasabi ko lang, guys, ngayon, bagat may mga kaaway si Inday Sara, alam nyo naman, guys, ako ay maka-Duterte dahil taga Davao ako. Hindi lang dahil taga Davao ako, at dahil din kasi nakita ko yung pamamalakad ng mga Duterte dito sa aming lugar, sa Davao. Kaya, kung bakit ako maka-Duterte is maraming dahilan. Okay? So ngayon, guys, kung sabihin natin na may mga political differences si PBBM at saka si Inday Sara, siguro naman mag-uusap naman yung dalawa, 'di ba? Hindi naman sila magkaaway. Mag-uusap yun sila. Siguro naman pinapakita lang nila dito kung anong mga nangyayari. Ito yung analysis ko, guys, ha? Sa tingin ko hindi pa siya alarming. Hindi pa siya alarming na wala na yung unity, mga ganito, wala na. Hindi naman nagsasalita si BBM against kay Inday. At hindi na yung sinabi ni Inday naman na about sa mga NDF na peace talks, hindi naman yon against kay PBBM. Appeal lang niya yun, kung maaari lang, sabi niya. Sinabi pa nga ni Inday Sara, Apo BBM, sana po ang appeal ko, ganyan. Kasi may experience kasi si Inday about sa NDF. Kaya niya hiniling yun. Kaya, guys, baka sabihin nyo, alarming na yan. Kasi yung mga ibang vlogger dito, ang tatapang ng mga ibang vloggers, masyado na silang Ako, guys, iba yung paningin ko doon sa kanila, di ba? Ito yung paningin ko ito yung pananaw ko doon dito sa mga nangyayari. Talagang dumadaan yung politika na ganito. So, kung meron mang problema sina PBBM at Inday Sara, matatalino naman 'yon. At siguro naman hindi naman sila magkaaway na talagang nag-aaway na silang ganyan at hindi na sila mag-iimikan. Iba na 'yon, 'di ba? Pero sa ngayon, guys, ang alam ko at pakiramdam ko, nag-uusap 'yan. Imposible hindi mag-usap 'yan. Tayo ng mga ordinaryong tao, may cellphone tayo, makakapag tayo, Zoom meeting nga tayo, o kaya GC, may GC tayo. Madali lang makapag-usap nun, no? Sila nga, lahat ng means of communication meron sila, di ba? May satellite, may everything sila. So, pwede sila mag-usap. At siguro naman, hindi naman yun magkakahiyaan ba yun? Nung sa kampanya nga, lagi silang magkasama, di ba? So, yun. So, at naririnig ko rin, guys, dito sa Davao, naririnig ko rin dito na okay naman sila. Wala namang nangyayaring masyadong masama or masyadong inaapi si Inday Sara. Wala naman kaming naririnig na ganyan dito. At
Kasi kilala namin si Inday Sara. Kilala namin ang mga Duterte. Pag meron niyang nakita, ito to guys ha, pag meron niyang nakita na something against na ikaw may ginawa at ganito ang ginawa mo, hindi yan tatahimik. Magsasalita yan, lalo na si Inday Sara at saka si President Duterte. Magsasalita talaga yan. At pag nagsalita yan, yan na yung mangyayari. Pero kasi guys, ang nakikita ko lang, kaya hindi ako masyadong naalarma guys, kasi nakikita ko puro mga exaggeration ng mga report, ng mga vlog, ng mga ganito. Both sides ha, nakikita ko, si ganito, nalundag sa nanginig sa takot, ganyan. But puro exaggeration, kaya hindi ako masyadong kagat-kagat, no? Pinapanood ko sila, pero hindi ako masyadong sold out. Siguro may mga mali, yung iba may maling nagagawa. Ay, kagaya nga ng pagkulong ng HOR sa dalawang broadcaster na si Ka Eric at saka si Badoy, si Ma'am Badoy. Ayan. Talagang magiging ganon kasi doon ka sa chamber ng HOR. Pag mangyaring hindi ka mag-cooperate doon, mayroon silang kapangyarihan na i-contempt ka pag hindi ka sumunod sa kanila. At dapat maalala nilang dalawa na nandun sila sa chamber ng HOR. So, wala naman akong against kay Badoy at saka kay Ma'am Badoy at saka kay Ka Eric. Kaya lang, kahit ganyan, ang HOR natin ngayon, wala naman tayong magagawa. So, yung pagka-contempt nilang dalawa ay talagang ganun. Diba? Ano bang magagawa natin? I-contempt na sila. Kung mali man yun, meron naman tayong Korte Suprema. Dumulog sila sa Korte Suprema para hilingin yung kalayaan nila. Kasi narinig ko sa mga attorney na nagdi-discuss ng vlog na yung power to contempt ng HOR ay dapat hindi i-abuse. No? Huwag i-abuse yun. Dapat hindi i-abuse. So, dumulog na lang sila. Buhay pa naman ang ating korte dito sa Philippines. Diba? Ini-insist nga natin nga bakit tayo mag-ICC nga buhay naman ang ating korte. So, gayon din kung nag-overpower or nag-abuse ng power ang HOR, so lumapit tayo sa Korte Suprema or sa Korte ng Pilipinas. Diba? Lumapit tayo. Total, nandiyan naman yan. At kung napatunayan na wala ka talang kasalanan or nag-abuse ng power ang HOR o di pa kawalan, doon yan sa proper di ba? Antayin natin guys, huwag tayong masyadong madali. At nakikita ko naman maganda naman tong natin maganda naman ang mga nangyayari. Nakikita kasi natin at natututo tayo. So ganyan. So bakit natin tatanggapin na lang na ganun? Binoto natin yung mga yan di ba? Binoto natin yung mga yan. Kasalanan ba natin yan? Hindi natin kasalanan. Bumoto lang tayo So, ganyan talaga mangyayari. Binoto ng mga tao yan. So, ganyan. At naintindihan ko rin yung Congress, guys. Diba? Baka sabihin naman ng iba na ako naman ay grabe naman maka-BBM na ako o maka-Romualdez na ako. Hindi ako ina-analyze ko lang. So, sinasabi ko lang yung katotohanan na talagang magiging ganon si Ka Eric at saka si ang unang-una, mayroon silang ginawa at pangalawa, di ba yung Congress, nakikita ko pinanood ko yung mga banat nila Ka Eric at saka ni Ma'am Badoy,
sa Congress, grabe naman bumanat. So, ito naman ng Congress, paano naman sila mag-retaliate? Doon sa kanilang chamber. Yun nga, nakita na ngayon kung anong nangyari sa kanila. So, wala tayong magagawa. No? Ikaw nga, may pinagsasabi tong dalawang to sa'yo, against sa'yo, saan ka naman mag-retaliate? Doon sa court mo. So, saan ba ang court ng Congress? Doon sa kanilang chamber, sa House of Representatives, doon sa kanilang session. See? Ganon lang yun. Ngayon naman, dahil nakulong na sila, na-content na, di lumapit sila sa Supreme Court. Pwede naman yun. Questionin nila yung ginawa ng Congress. Di makikita natin na gumagalaw yung lahat ng department natin sa lahat ng sa gobyerno, yung justice, yung yung House of Representative at saka yung executive o yung judiciary, no? 'Di ba? Yan ang papatunay na okay pa ang natin, Pilipinas. Kung titimbangin naman natin kung mali ba ito o tama, nasa korte na 'yon. No, wala tayong karapatan. Hindi naman ako expert na ang ginawa ng Congress ay mali. Ayon kay na vlogger, ayon kay na attorney. Opinion nila 'yon. Sa akin po, sumunod na lang tayo doon sa proseso. So kung kinontempt si Eric at saka si Ma'am Badoy, nasa kapangyarihan yun ng Congress. Kung nag-abuse naman sila ang Congress doon sa kanilang ginawa, sa dalawa, ang korte po ang bahala. So anong gagawin nila kay Eric? Kumuha silang abogado at sila doon sa korte. Diba? Ayun. Ngayon naman, syempre, kung bias lang guys, bias talaga okay, Vice President Sara. Pero, hindi ibig sabihin na kaaway ko na si PBBM, no? At saka si Martin Romualdez. Hindi naman. Although, binablog ko sila Inday Sara, na ganito yung mga ginawa niya, mabuting ginawa niya dito sa Davao, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na kaaway ko na sila PBBM. Hindi naman nag-aaway si PBBM at saka si Inday Sara. No? Tayo lang naman gumagawa ng issue. Tayo lang naman ang nag-analyze, kunwari, ganyan. Ganito ginawa nila, magkaaway na tong dalawang to. Kagaya ng balitang to. Diba? Ayon lang sa kanila, may political shakedown na. Kasi ganito, in-analyze nila, nilagay nila yung mga pangyayari. Pero hindi kaya over OA lang tayo guys, overreacting lang tayo. Diba? Sabi naman ng ginugulo lang daw ni Inday Sara ang sa pagsabi niya na doon sa peace talks. Ginugulo, hindi naman lang siya sa side niya. Bakit kayo lang ba pwedeng magsalasabi ng side? Diba? Alam naman natin na si Inday Sara talaga hindi ganyan dati pa. Okay? So ako guys, nood lang muna tayo. Pero pag wala na talaga tayong magagawa, di dumulog na tayo sa tamang, kung nakikita natin na masama na talaga, hindi na talaga, yun, pagkaisahan natin. At kaisa nyo ako dun guys, pag may nangyari talaga na hindi maganda at masama. Okay guys? Ayan guys. Thank you guys. At ito nga pala si Architect J4 Architect J Vlog. Saka lang guys. may mga nagko-comment
Salamat nga pala ho sa mga nagko-comment dito sa aking vlog at sa aking channel. Maraming salamat po. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. Sa mga OFW natin, maraming salamat po. At lagi kayong nanonood sa aking vlog. At guys, ito lang guys, sana mag-ingat kayong lahat at maraming salamat po. At God bless us all. Bye-bye!